Si ata. Wait lang. Si Universe daw si Call Me Senpai. Mga kamote talaga. Pero tingnan na lang natin, guys. Tingnan na lang natin yung game. May naka-live ba sa kanila? Tingnan nyo, guys. Wala na. Iba-iba na yung sinasabi ng viewers natin, guys. Si Gymnast daw yan. Si Gymnast daw yung Call Me Senpai. Ano ba naman yan? Tahimik na buhay ni Gymnast ngayon. Oo, tahimik eh. Top global yun. Immortal ng MPL. Si Sagitno daw talaga yung Call Me Senpai. Talagang May pinabibigyan stock natin yung ng account niya. MPL account. viewers. Yan. Shoutout nga pala kay Maverick and Sarkis. Yan ang Shoutout, Andox. They're watching. Shoutout. Oh. Ayan na. Thank you, naman, Sir sir. Sarky. Ayan, baka naman, oh. Hype beats. Malupit nga yan. Ay. Oo nga, parang si Jeff, Jeff ko. Real name. Si Sagitno nga yata. Yung Call Me Senpai. Kasi yung IGN niya currently, Call Me Senpai. Let's see. Call Me Senpai, in na sa esports, sa Next Play Family. Oh, interesting to Mamaya na natin pagtulunan talaga. Ako rin, sumakit ulo ko doon, Hype Beats. Oo nga eh. Kakaisip Kakahanap kung sino sino ba talaga sila. tama sa comment eh. Si Patrick Biray daw. Na Patrick Beray, naku po. Parang gana rin talaga yun magano dito. Analyst so broadfield eh. Parang pwede yun. Hanapin natin. Kaya tingnan natin. Dami nagre-request eh. Oh. Anong si Aero? Oh, may interest. First blood. Usually si Rene J yung nakakakuha eh. Kaso ngayon siya ang na first blood against Next Play Solid or against esports. Nakakalita na pag parehas na galing sa Aether Clan or Next Play Family. Isa lang eh. Parang alam mo rin yung rotation ng bawat isa. Tingnan mo si Van, forward march. Sinalubong agad dito sa XR. Di nag-connect yung Abyssal Arrow dito ni Boss Dogs. Medyo risky din and masyado sila nag-waste ng time doon. Wala sila naging equal exchange kasi nakuha pa rin ni H2 yung purple buff niya. Sobrang delay ngayon yung ginawa nila, Boss D. Hindi kasi advantage sila. Alam din yung laro nila eh. Kaya alam mo sa mag-rotate. Paano magiging laro mo pagka parang ang kalaro mo sa lamin? Parang kapwa mo. Kasi Boss Dogs calls out eh kung paano yung mga rotation. Mind din siya ng Next Play Solid eh. Alam naman natin yan. And sa insights as well. Kasi magkakasama isang bootcamp. Syempre nagkaka-scream din yan sa isa't isa. Paano kaya magiging sagot nila sa isa't isa? Si Andres pala, si Virus. Okay, Andres Virus. Serious Choco. Yung Call Me Senpai. So, sabi nga nila sa Sagitno. Sa Sagitno. Hindi ko alam kung si Sagitno or si UG. Wala pa kasing official na lineup ng X guys. So, ano pa lang sila eh, nasa dry run pa lang sila eh. Kung sino yung talagang mag-fit sa lineup nila eh. Testing the water. Dry run pero testing the waters. Para next play solid, next play liquid. Susunod yung next play gas eh. Gas na yun, for sure. Gas na yun. Sunod-sunod na. So sino ang mananalo rito makakaharap ng next play solid sa upper bracket, no? Nang next play liquid. Sorry. Nanalo kanina, no? So next play liquid pala. So sino manalo dito makakalaban ng next play liquid? Bukas yun. Bukas na ba yan? Bukas na agad. Hindi, misked naman tayo. Sa 6. So Wednesday. Wednesday. Lower bracket, laglagan bukas. Tapos sa Saturday ang finals natin. Meron pa tayong semifinals sa Friday, tapos Saturday ang finals. Yan, sino kaya ang matitira sa MOB Palaboy Cup? Magkasama ba sila ngayon sa sa bootcamp? Magkakasama esports and solid. Pero magkakaibang kwarto, no? Yung isa spike, sabi bumanat na ito, spike din. Parang spike.
Converse. Bye. Ah. Mukhang ano, Ano yung sabihin ng MOB so? mutual over... Hindi pa. Hindi pwede sabihin. Sige to yan, sige. Ayan. Okay. Ayan, ang ibig sabihin nun. Parang host before host. Yun na yun, Bros guys. before host. Parang ganun. ganon. Same. Oh, nag-ano pa. Mag-iisip Actually, pa tayo ng iba nag-i-spike pang pala. ano. Oops. Okay. Ayan. Okay na. Thank you so much. Ayan na nga. Back to the ball game na lang din muna tayo together with Hype Beats to cast this round. Next, please solid against esports. So, mga kaibigan, Van, you're very aggressive against H2O. Wala talaga. But the turn rolls and voucher will be enough to secure a kill. That will be a 1-for-1 na sa ating death count. Hype Beats. Grabe yung damage no, no? Hindi mo rin talaga expect eh. Kasi yung ano na yun eh, may buff na actually yun si Lance to Trecent eh. Yes. Na nerf, nerf pala siya last patch. Set. Talagang Adjust, useful pa rin oo. talaga siya sa bawat teamfight, lalo sa early game. No? Kaya alam niya ng next play solid actually. That's why H2O trying his best to farm as much as possible para later on, kaya niya nang i-shutdown agad dito with a Fizzle against Sergio. Si Sergio Morquina dito. Pag ganyan kasi yung mga pangalan nila, parang mga pang teleserye na Mexican. Parang sila Marimar. Totoo. Huwag natin yung mga pangalanan nun. The Yung OGs. Sergio Martina na yan. Isang series din sa Netflix. Hindi ko lang talaga. Ewan ko lang kung Oo, nanood parang- din ata. Ay, parang si Bella Ciao. Pwede. Kinantala Si na. Professor yun, di ba? Oo. Money Heist. Ayun, Money Heist. Oo, yan Sana yung ata. real name. Real name ni, Professor. Oo, totoo. The Professor. Okay, dun nga yun. Yun. Tapos si Andres, yung kapatid niya, if I'm not mistaken. Nabigyan Pero din dito, si Marzo hindi dun sa middle magkakapat. lane. Yung Forza din, Cyclone. grabe talaga yung burst damage niya. Isa rin yan. Nabuff na yan, pero parang walang nangyari. Sobrang lakas pa rin talaga. Yung player daw kasi yung kailangan ni buff dito, Hypebeats, kailangan daw one-handa na pag naglalaro. Pero dito si Yawi, single-handedly taken down by 5 members of esports. The turtle buff as well will be secured by the Claude. Unti-unti, nagkakaroon ng scaling up dito yung marksman ng esports. Meanwhile, Lancelot naman, looking good pa rin naman, nakaka-secure pa rin naman siya kahit papano. Vampire trying to delay things up. Pero extra to the rescue with the Parsa Curse of the Claw Feathered Earth na ginamit na rin bawat pa. Pero si Chu ang mapapatay onto the top lane. That is an off-cam kill indeed. Patay ka And si agad. Lina will be down as well. Si Boss Dogs, pinatay ng mga atabs niya. High beats. Pero ngayon, medyo nahihirapan ata si Renny din sa katapat niyang, Yuzhong. Na 3-0 na ata si Renny. 0-3 na siya sa top lane eh. 0-2-0 na, no? Inaraw-araw na. So, the best course of action pag ganun high beats talaga mag-switch lanes or may dadalaw. Oh, much better mag-switch lanes na lang. Kasi usually kapag kung sino talaga yung mga first blood sa lane, yun yung nagkakaroon ng advantage. Not unless pwede kang makabawi kung baback up sa'yo yung teammate mo or may tumulong sa'yo sa lane mo. Tama ka dyan. A rotation indeed. Pero speaking of rotation, with the way of the dragon, ramdam na ramdam ang panggagalaiti dito na Rene J onto the side of esports. On the other hand naman, James versus another one. Pero balik na naman dito ang ating perspective. Feathered Airstrike. No, they Blazing Duet. won't extort trying to run away. Blazing Duet, ginamit na dito ni El Professor. Malamani Heist, nakaw magnanakaw na lang talaga ang sagot nila against next play solid. Around 200 to 300 gold lang naman ang lamang nila dito. Medyo dikit pa yung laban natin dito, Hype Beats. Oo, halos wala rin pinagkaiba. Alam mo talagang... At saka ang maganda rin dito sa dalawang teams na to is, ito parang normal day lang din sa kanila yan eh. Kumbaga parang wala silang need patunayan sa isa't isa. Siguro ang pinakakailangan lang nila talaga ditong ma-figure out is ano talaga yung magiging final lineup na itong esports na to nila Boss D eh. Yes. And I like na very professional nila at makikita mo naman very serious din sila when it comes to playing. Nakikita mo yung proper rotation itself. Tama. Yung pick of ideas, aggressiveness into each other, may kasama pa pag-iingat. Hindi lang bara-bara kumbaga. Totoo. Tsaka talagang seryoso sila eh, no? Pagdating sa...
Oh. Grabe yun. Uy, Grabe look yung at dami. this one. H2O trying to steal the turtle pero na-secure pa rin dito ni The Claw. Double kill for that Lapu-Lapu by shutting down that Parsa. Pero even under the turret, Yawi napilitan na gamitin kanya. Napaaga Flicker, ata yung pero wala retry doon ni siyang H2. nakuha. Oo. Ang aga niyang pumasok with the puncture actually. Totoo, Napansin mo totoo. rin pala yan. And Esmeralda, sakit. even though nakita nyo na up pa dito, even the ultimates of esports, talagang ni-reserve lang nila into shutting down H2O. Esmeralda trying his best to defend the lane. Exhort with the feathered airstrike, pero tinamaan, pero it's not enough to take down an enemy hero. Sergio Marquina, Professor using Blazing Duet to the BMI out just to give damage. That is a graceful exit indeed. Wala masyadong maabot dito ang next play solid dahil ang esports meron agad silang discipline when it comes to backing away. Tama. Yun din yung isa sa dapat abangan ng mga viewers dito ng Palaboy Cup is yung patience at saka yung ano nila yung team fight abilities na itong esports talagang Yes. precise na precise. Dito sa mid Very lane, nagkakaroon ng team fight. Uy, look at that! Pwede saktong-sakto ang pag-pop doon kay Claude. Pero 1v1 dito si Komi Senpai and Exort. Sabi naman na Exort, I am the OG Senpai here right now. Everywhere. Pero backing away na lang din dito si Komi Senpai. And may I add to your point na tama ka. Maganda yung team fight composition as well as the chemistry ng esports. Surprising. Even though next play solid is MPL caliber, esports hindi nagpapatibag eh. Pansin mo, yung galaw nila, pang professional talaga. Totoo. Tsaka hindi mo rin masyadong ramdam na bago yung team nila eh, no? Oo. Makikita mo yung ability, actually yung ano nila eh, yung individual ability nila talagang ano eh, gamit na gamit dito sa lineup nila eh. Hero mastery din, papansin mo, or bayad na bayad, kitang-kita natin. Very evident then when it comes to team fight, yung experience and yung advanced thinking, guys. Mahirap kasing aralin yung ganong classic ng mindset. Pero dito makikita natin na huli ni Yawi ang Esmeralda, which is a Claude. And that will be a possible mistake coming from the side of esports. Sinamahan pa ng Way of the Dragon ni Ren J. Use them on the other hand, successfully taking down Exort onto the process, pero hindi pa tapos ang boxing pinagtatalunan nila dito. Ang sino makakakuha ng total bomb si Lawi, medyo walang tinamaan doon kundi ang 99.5% on guard, pero si Jay still on the go. Sayawan lang dito si Andres, pero pinapauwi na lang din dahil kailangan niya i-quarantine ng 14 days. Oh, si Senpai sinala lahat, pati ang puncture and throws coming from that Lancelot. That is a very clean play. Next play solid, very dominating against esports right now. Pero esports with the counter, go! Napakatagal ng push natin. Pero nagiging sapat ba para magkaroon ng exchange? Yes, they will get that exchange that they want. Esmeralda will be down as well, hype beats. Yun lang ang naging problema. Imbis na sobrang laki na sana ng advantage ng next play solid doon, pero nag-overextend sila doon. Hindi nila masyadong na-anticipate yung ulti o yung blazing duet ng Claude. Kaya nabaliktad pa nila yung team fight doon na Tina. Yes, you're right. Nanggigigil kasi sila, no? Pagka nanggigigil ka kasi, ang hirap mong pigil. To the point na hinabol na doon nila H2O. Pero dito, speaking of gigil na gigil ang bawat bagsak ng feathered air. Second boss dogs will be down by the hands of Exort. Pero look at the blazing duet coming from El Professor. Grabe ang tindi. Even under the turret, killing the Sylvana onto the process. H2O, Komi Senpai using the flicker. Pero focus pa na lang dito dito sa turret natin. Pero si James dito, pinokpok sa ulo. Tsaka binarel sa ulo ni Claude. Pangawi of the Dragon by Rene J. Pumapartida pa nga sila dito. Look at this one. Another pop from the feathered airstrike. May kasama pa nga raw delay doon. Yung galawan ni H2O, mga kaibigan. Ladies and gents, talagang advance sila mag-step. Grabe. May kasama pang trash talk yun Oh, actually, equal trade lang din talaga siya eh. Pero dito sa top lane, si Rene J, mukhang bibigyan niya. Tato si Senpai ah. Oy. Grabe naman talagang mga may crewhan.
Pero ko lang na-realize, Athena, ito palang si Andres at saka itong si Sergio. Si ano yan, si Berlin. Saka si Professor. Ayun sa nga. Money Heist. Yes, yung magkapatid. Talaga, Okay, doon mag-best sila, friend. at professor. Ay, mag-best friend na yan, mag-best friend. Sila yun. Sila Ano yun. yun na, Netflix series, no? Talagang pagka-quarantine, itong lockdown, guys, talagang ang libangan mo, FL, Netflix, and chill. Look at Sergio here, using the blazing do it, trying to save himself. Onto the process, dapat ay Manila yung Esmeralda, but there will be a Wala namatay trade yung orb. of H2O Med na ipit doon and securing a triple kill for Yuzong. That is for one exchange. Nabaliktad sa isang iglap ng esports yung advantage kanina or yung lamang ng next play solid. Oo, masyado Ang silang tindi naman pinilit eh. talaga. Pinilit nila yung Oo. flood. Kaya sila na turn around doon, Nag-overreach Athena. sila, no? Aha. Oo. Nag-overreach sila to the limit na nga. Oo, grabe, Kitang-kita, we have the Dragon Cup from Renegade. That is taking down boss na single-handedly. Will there be a clutch play? Lord, no, he won't. Hindi na aabot na Renegade. Kailangan niya na tumakbo dito. Pero sa pagtakbo niya, naka-double kill pa nga. Using on the other hand, securing a mega kill. Andres try to run away. Naku po. Bakit may trash talk? Single na nga daw. Matatalo pa. Ouch! Ay, Ang sakit! Aray ko! Ano yung real talk yun ah? Hindi yung trash talk. Real talk yun. Real talk na. Parang tatamaan din yata doon si Hypebeats ah. Yun lang. Okay na eh. Nanahimik na ako, Athena eh, ha? Shooting two birds with one stone. Oo nga. Kasama pala ako doon, nakalimutan ko. Nadamay. Grabe ka na, 2021. Oo, grabe ka na kaagad, no? 2021. First month pa lang, eh, grabe na agad. Pero maganda rin yung pinakita ni Renegade dun sa part niya kasi napitas niya yung dalawang heroes na itong Yes. na ang esports kaya hindi most probably hindi pa nila matatapos to or makakakuha lang siguro sila ng at least isang third dito. Pero dito napitas sila si Yuzhong. Yun nga eh, hindi matatapos agad to kasi nakakasagot pa yung next day solid. Totoo. Dahilan pang ganun. Naku po, ang ganda ng personal friendly fight lang talaga. Hindi dito pag next day family, full of good vibes lang talaga. Ramdam na ramdam mo yung bonding din nila. Talagang ano yun, seryoso sa laro. Pero may halong, parang biruan. Meron pang dila-dila si Boss Dogs dun kala H2 eh. Joke, love you. O, lumalap pa. Pero dito mo rin makikita talaga yung yung team fightability na itong next play solid pagdating na sa isa rin na rin to sa nakikita kong key factor nila sa team nila is yung late game skills nila Yes. paano sila mag-hold ng lanes, paano nila ma-turn around kahit na nakukuha lang sila ng objectives. So ayun. Ang hirap magseryoso kapag ganun yung nababasa mo rin. Pero guys, 50-50 pa naman yung chances for both of the teams kasi laging may exchange eh. Grabe, Comeback grabe. after comeback nagiging Totoo. Grabe yung palitan ng exchange. Grabe, Grabe. pukpukan talaga, balagbagan. Oo, masakan talaga eh. Hindi pa Grabe akala yung mo, palitan lalamang ng na tong sila next play solid, pero meron pa rin talagang to sila Boss D. Oo, tsaka yan eh, pag sila yung magkakalaban, maingay yan sila, nagkakatsawan, parang bawal siguro yan doon. parang sa mga pisihan ng Dota noon, yung mga, kaya ganun yan sila eh. Totoo. Oo, yung ingay ng mga computer shop na the old days. Good old Grabe, days. nakakamiss din. Tsaka yung images that you can smell. Yung headset Kasama, ng computer. kasama sa tactic yan, yung mga sagutan ng mga yung mga, parang emotional rin yan, challenge eh. yung mga kung maaawa ka, kung nga single, kailangan natin, hinay-hinay lang tayo. Baka masaktan yung damdamin. Pero dito walang preno eh, no? Nagtahan sila eh. Rektahan eh. Oo, wala nang patumpik-tumpik. Nilarektahan. Bilang players ang tinatamaan eh. Nare-real to.
real talk din dito eh. Napansin ko na nahihimik eh. Parang ano to nakaramdam Nanahimik na ako, Tina. Ginood tayo pa ako, Tina. Ang ano kasi dito, siguro, pag mga gatong oras kasi, no, may time na nag-i-spike talaga. Eh kaso isa lang sila ng lugar. Pareho sila spike. Nagisigaw. So wala rin na lamado or ano dito, dehado. Pareho dehado eh. So walang reason kung matatalo sila. Kasi pares sila nakakaramdam ng ano eh. Oo. Grabe naman yun. Pero ang maganda dito sa Broadfield, kahit sino man na mag-MVP on the both teams, parehas na Next Play family ang makikinabang. Oo nga. Oo. May manok. Parehas silang makakatikin. Yes. Sila din yung Tama, no? Pero ito, going back, Tina. Hindi natin alam kung saan na nagsimula, pero dito sa may bottom side mo ang mapipitas ata nila ito. Si Hilda. Uy, gigil na gigil si Rene J ginamitan pa ng ultimate pero hindi. Ginamitan siya ng sticker ni Van pabalik. Grabe naman yun. Talagang, ano yung kasama sa strategy plus 5 charisma and strength kapag nag-sticker TP-TP. Kapag nasa clash, pero dito, looking at this one, si Basa ang unang nakamatay. Si Yawi pinatay din using the blazing duet from the Claude. Grabe din yung single or continuous damage na nabibigay ng isang marksman natin. This will be a huge headache for the side of Nexus Solid. A Claude is still a Claude. Fight hits. And we cannot deny na papunta tayo sa late game. Tama. At saka, pero ang nangyayari kasi ngayon dito, itong Claude nagkaroon na siya ng space talaga eh. Na pag nanultihan niya itong si Parsa, talagang punit agad, hindi na makakatakbo. Pero ayun, sayang mo Tumatoko sa energy. Grabe, tatlong yan, bro. Mahal na pilit. Jit Kundo to the rescue with the shoot po. Pahi-stand pero makakatakas pa nga, Sergio. Grabe. Ang tagal nun. Grabe, nagsigawan na lang. Grabe, galing yan sa jungle ng esports, guys. Nakaabot dito sa top side. Ilaw. Sabi, good vibes talaga ako pa nagkakos ng tournament or series ng Next Play family versus Next Play talaga. Good vibes na good vibes. Pero di natin pwedeng ibaliwala yung hero mastery talaga ni Rene J onto the Chu. Hindi lahat kaya tumagal ng ganun katagal or tumakas ng ganun kahaba. Na-dodge niya yung ulti ni Hilda kaya medyo tumagal pa yung buhay dun eh. Pero kung hindi pa nag-ulti si Claude dun, most probably buhay pa sana siya eh. Most probably talaga. Inuhos na. Ano yun? Yung mapigilan mo yung panic mo, di ba? Hindi ma-maintain mo yung composure mo. Kung ako siguro yung panay-sigaw na lang ako eh. Hindi na ako makaka-cheat Kundo na combo paalis eh. Pero maganda kasi dito, hindi bumibitaw po top na teams. H2O dito, makakalakot ka lang. Pero mega kill secured by the Claude. Wala nang nagawa ang the rest of the gap from Next Play Solid. Hypebeat Exort will be the next casualty as well, securing the killing spree. James onto the falling star moon targeting Droggy here. Ayun lang, nakapitas ng isa. Hindi pumayag na walang exchange, but the Lord is marching towards the middle lane. Mabilis lang naman matutunaw yan ni Van together with the Claude combination and Hypebeats. Kung nakuha lang sana ng nila yon, kung nakuha lang ng Team Esports yung Lord na yun, most na yun siguro, tapos na sana yung game. Pero ayun nga, nakuha ni Rene J. Parang hindi ko alam kung para kanino ba yung sagot single na yon. Sa caster po ba o sa ano? Sa game. May mukhang may hindi papapasukin sa gate nito. May malalak pala sa labas. Pero yun, grabe talaga yung damage naman, no? Naku po, Blazing Duet, sinasalo-salo lang talaga nila dito. On the other hand naman, Van will be down. Immortality has been popped up, pero sisimutin lang din naman Esmeralda. Uy, di talagang free hit lang. Free hit lang, hindi Van. Oops. Oh, ay! Uy, secured by Lapu-Lapu. Naku po. Double kill pa. Grabe yung combination ni Lapu and Claude. Pero si Rene J, may sariling pangarap talaga tong atoms natin at 2 bits eh. Baka Rene J to. Baka Rene J to. Wow. Baka Rene J to. Wow. Grabe, bigit na joke.
Will of the Dragon, makakapitas pa nga ba ng isang Claude there? Trying to secure another kill. Immortality has been pop up dito, pero si Rene J makakatakas na naman ba successfully this time? Talaga si Rene Yes, J. he will. Ayun. H2O on the other hand will be the sacrificial lamb kay Kids. Pero ayun, kailangan lang talaga siguro magkakaalaman dito Athena pag sino talaga makakuha ng nerd eh. Kasi kung pagdating sa hero ability sa bawat players, talagang pantay na pantay talaga eh. Mamamatay si H2, mamamatay yung Claude, mamamatay si Sergio, Yes. mamamatay din si salitan lang talaga eh. Walang lumalamang. Yun na, lamang man sa kill, pero naman yung nabutas ni Rene J sa middle lane. Totoo. Talagang something na talagang hindi sila sumusuko. Laging may plan B. Dahil habang alternate hanggang plan Z. Baga parang binibigay lang talaga nila yung kill, in return mas malaki tower eh. Third tower. Yes. Ito yung mindset guys ng mga players. Kung talo kayo sa team fight, bawiin nyo sa ibang aspect. Totoo, Diba? totoo. And Revenging is doing it, luring out 3 members of esports. Meanwhile, makikita natin yung rotation coming from Esmeralda and even the Parsa. Umaabang na sila for the third Lord this time around. Kailangan na nila makuha to if they want to win this round. Kailangan na talaga nilang makuha to. Kasi wala eh, kahit anong gawin natin, tabla rin talaga sila pagdating sa sa team fight eh. Parang balance talaga siya eh. Kumbaga kahit mapitas sila yung isa, pero ito namang team ng Next Play Solid, bumabawi naman sila sa objectives. So parang wala rin talagang nangyayari. Laging may exchange, no? Parang totoo. mirrored na mirrored yung galawan nila sa isa't isa. And next play, ladies and gents, kitang-kita naman natin, Rene J, hindi talaga tinatantanan. And that is a good, actually, pressuring the middle lane. Kaya napipilitan na maging reactive ngayon ang esports. And look at that, single-handedly, kakuntingin niya pa mapapay doon si Rocky. Kaso, alam mo naman, kapag gano'n ang galawan, very crucial naman. Oh, may pastok pa. Iba rin. Alam na ni Boss Dog siya lagi unahin, kaya naman may winter cruncher na siya just to prevent H2O. Parang walang pamugit, no? Twin swing siguro. Pwede tayo mag-item yan. Twin swing nga. Ayun. Kaya pala. Kaya. Pero ayun, napitas man si Rene J. Ang kapalit naman, napitas naman itong si Claude. Oo nga, which is the hyper carry for the side of Esports. That is a very nice trade pa rin. And the space na napaprovide dito nila Yawi to the rest of the gang. Securing another kill. That is another one for Boss Dogs. May kasama pa nga, single! Mag-ingay! Grabe naman yun. Trust talk yun eh. Aray ko po. Ayun na nga. Pero the Lord is up for grab. Advantage dito, walang retribution sila, Boss D. Oo, tama ka nga dyan. Si Van lang ang inaasahan nila. Kaso, most probably si H2O trained for this kind of situation. Pero mas trained din dito. Yung Dragon Force Lord has been slain ng Yawi last kita nga. Pero shutting down the Parsa as well as si Van dito. Our brutality has been popped off. Pero hindi na siya kakalakarin ka ng buhay. Ayun na. Ang nangyari lang doon, namatay lang tong si El Professor eh. Kaya wala silang retribution doon. Pagod sila na dehado talaga. Yes. Alam mo naman pag sa Mania is pagka nagpapanik yung the rest of the gang, pag si El Professor hindi sumasagot or pagka akala niya. Ayun na siguro yung nangyari dito. Dina, ang galing ah. Siya utak Tama. ng Ania Iste. Pero dito na nga, Lord is marching towards the core turret of Esports. And Esports has nothing left to defend for dahil si Sergio dito, si El Professor ginamit ang Blazing Duet. Pero si H2O on the side, kukuha na lang niya with the Lancelot. And that is a very